asawa. Pero anyway, magpanag sa inyo pasabot na diyan ako si secretary para sa programa nato sa pesta. Kaya anawara nagsugod na diri ang construction sa mga lugar. Yun na kayo magsugod ang construction sa kalsada. Hindi ka na rin padung na ito sa kuwan, padung na ito sa kalsada. Yan, natay construction. Pwede magsugod po, madugay ang inyong mga paday, ang housing. So, lumaw nang isla para tutluan mo kapintiro para pag-anak, di maipit ang tutlo, pag-pilyo, ang electrician, pag-anak. Sumalang niya sa karon para mag-tanaw, mag-inspection sa pinuhatan sa testa na po sa inyong buwan, sa inyong asosasyon. Kaya kahumanani, kay sa una, pag-anina mo, wala ko yung nangatag na pasalubong ninyo. So, nana na po bigyan lang, yung pampalit sa inyong asosasyon para sa inyong asosasyon. Pampalit ninyo o kanang liso. Pampatanong mo. Kung nakuyapat sa inyong 10,000 so, pagpangihapon na, siyempre, sa katapusan, nanakutason, akong gawaton, taga-pasimong pakpak, ang atong bisita karon na akong tao na sa akong festa, ang atong secretary, Isidro Lapelio. Maupay nga aga sa tanan. Tama ba? Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Secretary Lapelio ng TESDA at pumunta po ako rito sa San Isidro dito sa Prosperity Village na itinayo ng ating butihing governor na kung saan nagtutulong-tulong ng mga iba-ibang kahensya ng gobyerno para maibigay yung serbisyo na kinakailangan ng ating mga kababayan na nagbabalik loob sa gobyerno. At nakita ko, masaya naman ako na nakita ko yung progress nitong project. Ito yung iniistorya sa akin ni Governor noong araw pa na programa ng probinsya ng Leyte. At sabi ko noon sa kanya, yan ang tama na ginagawa ng gobyerno. At ang mga national agencies po naman ay sama-sama rin at tumutulong sa ating local government executive sa gobyerno. Sana dyan ang TESDA. At ang TESDA ay yun po yung nag-train kung ano yung mga kailangan na training ninyo para alam ninyo kung paano gagawin ang isang bagay para sa ikabubuhay ninyo. For example, sa farming, yan, ang TESDA pwede kayong turuan. At saka kung ano pa, may nabanggit na housing dito na itatayo. So, ang TESDA pwede mag-train ng carpentry, yung masonry yung sa simento. Tapos yung electrical installation and maintenance, meron din po yan. At iba pa, marami pa. Bakery, cookery. Yung mga babae, mga pwedeng turuan natin ng cookery at saka yung bakery, yung bread making. So para pag gusto niyo kumain ng pandesal, hindi na kailangan pang magpupunta doon sa bayan para bumili. Dito na kayo mismo. Kayo nang gagawa. At pwede rin na ilan ang may motorsiklo rito. Siguro marami may motorsiklo rito. So pwede rin namin kayong turuan ng ang tawag namin dyan is small engine repair and maintenance. So para kung may pumanakpan doon. Siguro may motorsiklo ka, no? Ayan, may motorsiklo. So, isama na ninyo yung ating training sa small engine repair and maintenance para sa motorcycle yan. So, kung titignan ninyo, kapag hindi ninyo alam, parang napakahirap yung pag-repair at maintenance ng motorsiklo. Pero kung alam na ninyo, kung na-train na kayo, pagkikita ninyo, madali para. Kailangan naman may magturo sa inyo. So yun po ang aking mensahe, very briefly. Ang commitment ng gobyerno na iparating ang serbisyo sa mga kababayan natin na hindi nabigyan ng serbisyo noon.
At ngayon, mararamdaman po ninyo. At kanina nung nag-uusap kami ni Kamayan, at marami siyang inistorya, sabi ko sa kanya, istoryahin mo yung nangyayari dito sa mga ibang kasamang panatid. Dahil sa iba-ibang lugar, ang gobyerno ay pinaparating yung serbisyo. Idinadaan yan sa gobernador, sa mga mayor. Pero yung national government agencies, talagang andyan dyan. At yun ang reason kung bakit ako dito, secretary na direct na representante ng presidente, para makita na ang serbisyo ng gobyerno ay nakakarating sa mga dapat na mabigyan ng serbisyo ng gobyerno. At ako ay gusto kong i-congratulate si Governor Cecilia sa kanyang proyekto na ito. Isang konsepto, isang proyekto na dapat na ginagawa sa ibang lugar na para maparating ang serbisyo ng gobyerno doon sa mahihirap natin na mga kababayan sa bukid, lalo na sa mga mahihirap na lugar. At yun ay makita po ninyo yung pinupuntahan namin. Ako, kung saan yung mahirap, doon din ako pupunta para makasiguro ako na makikita ko na yung serbisyo ng gobyerno ay naibibigay, naipaparamdam sa mga kababayan natin. So, yun po, kung sinabi ko kanina kung ano pa yung gusto ninyong training, ipaalam lang ninyo sa amin. Pwedeng sabihin kay Governor, si Governor magsabi sa TESDA at makakarating yung training na yan, training assistance. Of course, kasama namin dyan ang DA, andyan yung mga ibang mga DTI. So, pagpunta rito kung ano pa yung mga kailangan ninyo. Actually, kompleto na ma-address yan ng iba-ibang mga ahensya ng gobyerno. At ang TESDA will always be there. Kaagapay ng ating provincial government, ng ating provincial governor, sa mga lahat na mga gusto niyang itulong sa mga kababayan natin dito. So, yung inyong motorsiklo, yung small engine repair and maintenance, may sasama na yun sa training po ninyo. In addition doon sa mga iba pang mga training na ginagawa rito. So, ipagpatuloy natin itong serbisyo ng gobyerno ay dapat andiyan din yung inyong yung tao na trinitrain, dapat andiyan din yung kanyang loob na makapag-aral, na matuto ng bagong kalaman para sa kanyang mga magiging trabaho o hanap buhay sa kinabukasan. So, yun lang ang gusto kong iparating sa inyo, na ang gobyerno po ay andiyan, hindi lang istorya. Ay, kung istorya lang, siguro hindi nyo ako makita rito. So, maraming salamat. Maraming salamat.